Pwede paki-flash sa Tagalog. Zephaniah 3:17. Pero babasahin ko po muna sa English, New Living Translation. Sabi niya dito, "For the Lord your God is living among you. He is a mighty Savior. He will take delight in you with gladness. With His love, He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs." Basahin po natin sa Tagalog. Zephaniah 3:17. Yan, amen. Pwede bang basahin natin to ng sabay-sabay? In 1, 2, 3. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Amen po ba sa salita ng Diyos? Amen. Yan po, ang verse po na ito ay isang pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Hindi po ba't napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Kaya panghawakan po natin itong pangako na to na sinasabi ng Panginoon. Di ba't napakabuti ng Diyos? Nasabi niya dyan, nasa piling mo si Yahweh. Ngayong araw po na ito, nasa kaligitnaan natin ng Panginoon. Amen ba, church? Siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Sabi niya dyan, siya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Ang verse na ito ay isang declaration ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Ito ay pangako ng Diyos sa atin na siya ay nandito sa kalagitnaan natin, na siya ang magbibigay sa atin ng kagalakan, na siya ang sabi dito, ang magkakalm sa ating mga fears, sa mga bagay na ating kinakatakutan, sa mga bagay na ating kinakabahala. He will rejoice over you with joyful songs. Amen ba, church? Kaya't sa ating pag-aawitan mamaya, isa puso natin na magagalak ang Panginoon, na magpapagitna ang Panginoon kapag pangahawakan natin ang pangako niya na ito sa atin. Kaya't huwag po natin sayangin yung pangako na binigay ng Diyos. Huwag natin ibalewala yung sinabi niya that He will be in the midst of us. Huwag natin ibalewala yung presensya ng Panginoon. Huwag natin ibalewala yung declaration ng Panginoon. Huwag natin i-take for granted yung kagalakan at kapahingaan na ipinangako ng Diyos sa atin. Amen ba, church? Maaring ibigyan mo nga ng malakas na palakpak ang Panginoon sa araw na ito. Amen. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay tayo mananalangin muna sa Panginoon sa araw na ito bago tayo magbigay ng pupurit pagsamba sa Kanya. Sige, church, focus on the Lord. Ipikit mo yung mga mata at i-focus mo ang puso mo sa Kanya. Let your spirit fall in the spirit of prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nakila ka, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Lord, kami ay naririto sa lugar na ito dahil sa iyong pag-ibig, O Diyos. Kami ay naririto, O Diyos, dahil sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy ka, Panginoon. Patuloy ang iyong biyaya, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ang
ang iyong protection sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang iyong pagkalinga sa amin, O Diyos. Patuloy, O Lord, patuloy, Panginoon, na isinasabuhay mo, Panginoon, ang iyong mga pangako sa amin, O Lord. Kahit sa araw na ito, Panginoon, wala kaming ibang nais na gawin, O Lord, kundi ibalik sa iyo, O God, yung kung ano yung nararapat sa iyo, Panginoon. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa mga mercies mo, O God. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa mga bagay na binibigay niyo sa amin, O God. Pero Panginoon, patuloy, O God, patuloy, O Diyos, na binubuhos mo ang iyong biyaya, Panginoon. Patuloy na binubuhos mo, O Lord, ang pag-ibig mo na walang hanggan, O Lord, sa buhay ng bawat isa. Kahit kami ay magkulang, Panginoon, kahit kami, Panginoon, ay maraming dinadamdam, O Diyos, kahit kami, Panginoon, ay maraming dinadala, O Diyos, kahit minsan, Panginoon, kami ay natatangay ng agos ng mundong ito, Panginoon, nandyan pa rin ang iyong pag-ibig, O Diyos. Nandyan pa rin, Panginoon, ang iyong pagkalinga, O God. Nandyan pa rin yung kalwalhatian mo at kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At kahit kailan hindi mo kami pinabayaan at hindi mo kami iiwan, O Diyos. Kahit salamat, O Lord, sa araw na ito. Lord, we want to feel your presence, O God. We want to feel, O God, your promise. We want to feel, Panginoon, that you are really indeed in the midst of us, O God. You have brought us joy, O Lord, and you will continue to bring us joy, Panginoon. Lord, you have already calmed our fears, O God. You have already calmed our worries, O Lord. Lord, nagtagumpay ka na, Panginoon, sa mundong ito. Nagtagumpay ka na, Panginoon, sa anumang binabalak ng diablo, Panginoon. Kahit ano pa, Panginoon, ang makakapagpigil sa amin, O Lord, para hindi kami makapagbigay ng nararapat sa iyo, Panginoon. Panginoon, wala na kaming excuses, O God. Wala na kaming pwedeng ipalusot, O Diyos. Wala kaming pwedeng maging dahilan, Panginoon, para hindi namin mabigay sa iyo yung nararapat sa iyo. Sapagkat ganun na lamang ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ganun na lamang, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa araw-araw, O Diyos. Kahit wala kang ibang deserve, O God. Hindi mo deserve, Panginoon, yung less than 100% namin, Panginoon. Dahil ang nararapat lamang sa iyo, Panginoon, ay yung papuri na makakaabot sa iyo, Panginoon. Yung papuri, Panginoon, na maririnig mo mula dyan sa iyong trono, O Diyos. Kahit salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na mga nandirito, Panginoon. Lord, we desire nothing, Panginoon, but for you to saturate our hearts, O God. We desire nothing, O God, but for you, Panginoon, to empty our hearts, O God, and fill it up once again, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi basagin mo muli, O Lord, ang aming mga puso, Panginoon, na matigas. Na basagin mo uli, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, na lumalayo sa iyo, O God. Bring us back once again into your presence, Panginoon. On this day, O God, this day, O Lord, is a day of victory, Panginoon, because this is your day, O God. This day, Lord, is a day of blessing, O Lord. This day, Jesus, is a day, O God, that you will fill us up and you will continue to change us, Panginoon, and you will continue to do something, O Lord, with our hearts. Kahit salamat, Panginoon, ihanda mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ihanda mo ang bawat isipan namin, Panginoon. Ihanda mo ang bawat kaluluwa na naririto, Panginoon. Because we want to feel, O Lord, that you are indeed in our midst, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang sa aming panimula, O Lord, Cliniclaim na namin, O God, yung katagumpayan. Cliniclaim na namin, Panginoon, na walang kapangyarihan ang diablo sa gawaing ito, Panginoon. Dinedeklara namin, Panginoon, na walang ibang mangunguna sa gawaing ito, kundi ikaw at ikaw lamang, Panginoon. That's why we desire, O God, and we pray, Lord, that you lead our hearts, Panginoon, into your spirit of worship, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Salamat, Panginoon,
sa biyaya mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay na to, sa hininga na to na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat naidako mo na naman kami sa iyong tahanan, Panginoon. And this is where we belong, O God. We don't belong outside, O God. We don't belong to the world, Lord. We only belong to you, Panginoon. We only belong to you, our Father. Thank you, Jesus. Thank you for this day. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo. At wala kaming ibang gagawin ngayon kundi magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Salamat muli, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kine-claim na namin ang katagumpayan. Kine-claim na namin, Panginoon, na wala makakapigil, O Lord, sa iyong pagkilos sa araw na ito. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat. At sa iyo namin ibinabalik lahat-lahat ng nararapat na papuri pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, bigyan mo nga ng malakas na palakpak ang Panginoon at magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Can we clap our hands one more time, church? Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Sino po dito ang handa na at excited na magpuri sa Panginoon? Shout Amen. Amen. Tayong lahat ay nagagalak. Amen po ba? Tayong lahat sa umagang ito ay magsasaya sa presensya ng Panginoon. Why? Sapagkat maraming tao ang hindi na nasilayan ng araw na ito. Amen? Maraming tao ang hindi na nagising sa umagang ito. But mapalad ka, ako, ikaw, na narito sapagkat binigyan ka muli ng Panginoon ng chance to praise Him once again this morning. Amen po ba, church? Kaya naman, sa umagang ito, sina-challenge ko ang bawat isa that when we give our praise to our Lord, let's give our all. Amen po ba, church? Huwag nating limitahan ang ating mga sarili at ang Diyos nating sinasamba ay limitless. Amen po ba, church? Amen? Kapag sinabi ng song leader, ipalakpak mo ang iyong kamay, give best clap. Amen? Ipalakpak mo nga ang iyong kamay sa ating Panginoon. Give best clap of praise to our God. Hallelujah! Sabi sa kanyang salita sa Psalms 34 verse 1 sa verse 1 to 3, sabi dito, napakaganda. I will extol the Lord at all times. His praise will be on my lips. I will glorify in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. And in verse 3, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Amen po ba? Excited na ba ang bawat isa? Amen? Kung excited ka na, maaari mo bang isigaw ang 3 beses na Jesus at the count of 3? In 1, 2, 3. Jesus! 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 Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon! Kami ay magsasaya, Lord God, sa iyong presensya sa umagang ito. Come on, church! Palakpak mo ang iyong kamay sa ating Panginoon. Galaw-galaw! Hallelujah! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Amen. Sabay-sabay nating awitin. Yes, Lord. Dakilang biyaya, kami pinalaya. Mula saan? Mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad. Pinatawad, Pinagpala, Panginoon. pinagpala ng lubusan. Oh, hindi kami mapipigil, Lord God. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka totoo. Dakilang biyaya, ako'y pinalaya mula sa bihag ng
kasalanan. Oh, at pinatawad at pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. At ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Come on, church, minsan pa ating umitin, dakilang biyaya. Dakilang biyaya. Kami pinalaya. Kami pinalaya. Yes, thank you, Jesus. Mula sa bihag ng kasalanan. Oh, at pinatawad at pinapala ng lubusan. Di mapipigil, Lord God. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. At ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. At ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Minsan pa ang lahat, at ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming Pag-asa. At ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! O, tayong lahat ay sumigaw sa kanyang presensya. Come on, church! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang purihin. Purihin ang Diyos ng May kagalakan. Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang Purihin ang Diyos ng may minsan pa, kagalakan. sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang Purihin ang Diyos ng may kagalakan. wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya,
siya, awitan siya, luwalhatin siya. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak, Yes! ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, Yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Paliwating, sumigaw! Sumigaw! Ang lahat ng may tinig, sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Ang lahat ng pinagpala ng Panginoon, sumigaw! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng minamahal ng Panginoon, sumigaw! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Hallelujah! Thank you, Jesus! Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for the joy, O God, na aming nararanasan sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O God, that in your presence, Panginoon, there is fullness of joy, Panginoon. Sa'yo, Lord, namin matatagpuan, Panginoon, ang tunay na kaligayahan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya sa araw na to, patuloy ka naming sasambahin, Lord God, sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awiting aming iaalay para sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa 6 na araw, Panginoon. Kami ay nagpagal. Sa 6 na araw binigay ng Panginoon, I know na merong iba't ibang naranasan ng bawat isa. There are good times and there are bad times. And sa mga good times and in bad times, na deserve pa rin ng Panginoon ang iyong sa umagang ito, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay ang Diyos na pinakamabuti sa lahat. Amen po ba, church? Kaya, huwag mong ipagdamot sa ating Panginoon ang iyong tinig sa umagang ito, sapagkat the Lord gives His Son to us. Hindi yun ipinagdamot ng Panginoon. So wala na tayong ibang rason para mapigilan pa ang ating mga papuri at pagsamba sa Kanya. Wala nang rason upang hindi mo mabigyan ng pasasalamat ang Diyos, sapagkat yung umaga pa lang ito na ikaw ay buhay, na ikaw ay may kalakasan, ay enough na yon na rason para ikaw ay sumamba sa Kanya sa umagang ito. Kaya church, together, we will give worship unto the Lord na nagmumula sa ating mga puso. Come on, church. Ang dakilang katapatan ng ating Diyos na buhay ay ang ating sasambahin this morning. Thank you, Jesus. I deserve everything, Panginoon. Our hearts, our all, Panginoon, you deserve, O God. So right now, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang nararapat tumanggap
ng lahat ng tinig, ng lahat ng pasasalamat na nanggagaling sa mga anak mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, napakabuti mo. Napakabuti mo. Oh, sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa Ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila
sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Thank you, Jesus. Sa Salamat, bawat Panginoon. pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay malay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Oh, dakila ka. Dakila ka. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan, O Diyos. Yung katapatan mong hindi nagbago, Panginoon. Simula pa lamang, Lord, sa mga aming kanununuan, Panginoon. Yung katapatan mo noon sa kanila, Lord God. This is still the same, Panginoon. Yung katapatan mo ay aming nararanasan sa aming henerasyon, Panginoon. Sa mga susunod pang generations, O God. Sapagkat kailanman, Panginoon, hindi ka magbabago, Lord God. Mawala man, Panginoon, ang mundo. Mawala man, Panginoon, ang lahat ng nilikha mo. Lord, hindi ka magbabago kailanman, Panginoon. Sapagkat ikaw ang pinakadakila sa lahat, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Tuloy ka naming aawitan sa umagang ito, Panginoon. May our voices, Panginoon, umabot dyan sa iyong trono, Lord God. Hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Come on, church. Awitin natin ito. Sabihin natin sa Panginoon kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. How great you are, O God. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. One more time, say, dakila ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Church, come on, church, tell him, dakila ka, Panginoon.
sumasamba. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. One more time, church. Sabihin natin noon. Laka, awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. How great you are, how great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Can we declare this, church? He is above all our names. Declare it. Declare it. You are the name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. One more time, how great you are the name. You are the name above all names. Worthy of all praise. Worthy of Come on, church, lift up your voice. praise. And my heart will sing how great is our God. Let the congregation sing. Come on, church, itaas mo ang iyong boses sa Panginoon. Sing. The name Above all Yes, names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, you are the names. You Jesus' name above all names. worthy. Worthy of all praise. And my heart. And my heart will sing how great is our God. One more time. You are the Name above all names. worthy, oh God. Worthy of all You're worthy, and my heart will sing how great is our God. how great. How great is our God. How great is our God. And so we'll see How great is our God. how great How great is is our God. Sing with
How great is our God, and so we'll see how great How great. is our God. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. O, sabay-sabay nating sabihin, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka. Itataas, Panginoon. And we sing, itataas ang ngalan mo, Hari. Thank you, Jesus. Salamat, Lord God. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. How great is our God. How great, oh, how great you are. How great is our God. Oh, oh, salamat, Panginoon. Ama, napakasarap sambitin, Panginoon, ang bawat mensahe ng awitin, Lord God. It is declaring, Panginoon, of how great you are, O Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako, O Lord, na siyang aming pinangahawakan, Panginoon. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming praise and worship, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin, O God. Patuloy mo kaming use us, Panginoon, to glorify your name, Panginoon. Salamat sa mga puso na narito, Panginoon. Puso that is longing for your presence, Panginoon. Mga pusong uhaw, O Lord, sa maranasan ng iyong presensya, Panginoon. Lord, patuloy kang mangusap, O God, sa iyong makapangyarihang salita, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito. Thank you, Lord. And we give back, O God, we give back the highest praise, O Lord, to you alone, Panginoon. At ang labo ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw. Amen. Amen and amen. God bless po. Hello. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. So naniwala ko na ang Diyos po ay tapat sa ating mga buhay sapagkat hindi niya pinapahintulot yung mga pagsubok na hindi po natin kakayanin. Kundi sabi niya nga na kapag nandiyan na yung pagsubok o problema, binibigyan niya natin ng lakas para mapagtagumpayan po natin. Kaya manatili po tayo sa piling at presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ako po ay nagagalak bilang isang lingkod ng Diyos kasi meron tayong isang kabataan dito na pinatunayan ni Lord ang katapatan at kabutihan niya sa kanyang buhay.
Walang iba kundi si Brother Jaylor. Siya po ay nakapasa po ng board exam ng criminology. Kaya palapakan po natin. Sana wag kang magbago kay Lord, stay humble at manatili kang maglingkod sa Kanya. May trabaho ka man, ibig sabihin pag nagkaroon ka ng trabaho at naging successful lang yung buhay, wag mong kalimutan na maglingkod sa Kanya. Amen po ba, Brother J. Lord? Kaya isang biyaya po ni Lord yan. Ibig sabihin na isa si Brother J. Lord na nakapasa sa board exam. So, proud po tayo sapagkat si Lord ang nagbigay ng talino at dahil sa kanyang biyaya, nakapasa po sa board exam. So, tayo lahat po, yumuko tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan Diyos sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay. Tanggapin mo ang aming pagsamba, tanggapin mo ang aming papuri. Kailangan ka namin, O Diyos, ang salita mo ang nagbibigay kabusugan ng aming spiritual na pamumuhay. Ang salita mo ang nagbibigay ng lakas ng aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Ito po yung kailangan po namin sapagkat, O Diyos, sa mundong ito ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng tukso, punong-puno ng confusion. Kami po nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat may salita. Meron kang salita, O Diyos, na ibinigay sa bawat isa sa amin at kailangan po namin itong paniwalaan, O Diyos. Kung hindi po namin paniwalaan, ay matatangay po kami sa mundong ito. Kung hindi po namin pinaniniwalaan ang mga salita mo, ay wala po kaming gabay kung ano yung pamumuhay na dapat makita na ayon sa iyong kalooban. Kaya Diyos, pagpalain mo ang mga salita mo, isabuhay at isaisip ng bawat isa sa amin. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So ang topic po natin ay stay connected. Na ang text po natin ay makikita sa John chapter 15 verse 4. Ang mensaheng ito ay inahalin tulad ng ating Panginoong Hesus na ang puno at ang sanga para ipaalaala sa atin kung gaano kaimportante ang connection natin sa Diyos. Ulitin ko, ang topic nito ay i-demonstrate kaya ito yung illustration ng ating Panginoong Hesus na inalintulad niya sa isang puno at isang sanga. Na ibig sabihin na pinapaala niya sa atin kung gaano kahalaga ang connection natin kay God. Kaya sabi ito, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Gusto ko lang bigyan din yung manatili kayo sa akin. Ano bang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus na manatili kayo sa akin? Kapag sinabing manatili kayo sa akin, ay dapat mamalagi po tayo sa Kanya. Amen po ba? Mamalagi tayo sa Kanya. Ibig sabihin mamalagi, hindi lang po tayo mamalagi kung tayo ay may pangangailangan sa Kanya. Hindi lang sana tayo mamalagi kung meron tayong problema na ilalapit sa Kanya. Hindi lang sana tayo mamalagi sa Kanya kung meron tayong sakit, karamdaman o kaya matinding pagsubok na dumating sa ating mga buhay. Kundi ang gustong sabihin ng ating Panginoon dito na manatili kayo sa akin, anumang sitwasyon, anumang season, dapat tayo ay mamalagi sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? May blessing man yan, may tagumpay man yan, may kasaganaan man yan, may paghihirap man yan, may pagsubok man, o kaya ay may kaginawaan sa buhay, dapat mamalagi po tayo sa Kanya. Huwag lang tayong lumapit sa Kanya kung okay ang buhay natin. Huwag lang tayong lumapit sa Kanya kung may
may pagsubok sa ating buhay. Kundi, sabi dito, kapag sinabing mamalagi, mananatili, ibig sabihin, yung araw-araw sa lahat ng season ng ating buhay. May gera man, nagtataas man ang presyo ng mga bilihin, kailangan mamalagi po tayo sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi dito, na manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubungang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. So ang ating Jesus, siya yung puno ng punong kahoy. Ibig sabihin, inalintulad ng ating Jesus na siya yung puno. Inalintulad niya sa atin na tayo ay mga sanga. At ang ating Diyos Ama ang siyang nag-aalaga, nagpoprotekta sa bawat sanga na nakukonekta sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya ang point ng ating Panginoon Jesus kung bakit i-demonstrate niya ay hindi tayo, sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Ulitin ko, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Tama ito na kapag ikaw ay naputol, hindi ka nananatili sa puno, wala kang bunga. Hindi dahil masama ang sanga. Hindi dahil kulang ito sa effort, kundi dahil wala itong connection sa source. So, ibig sabihin kapag naputol ang sanga, wala ka ng connection dun sa source, kaya hindi ka magbubunga. Ganon din tayo sa Panginoon. Kapag na-disconnect tayo sa Diyos, kahit anong gawin natin, magkakaroon tayo ng hindi magandang pangyayari. Kaya kahit gaano ka-talented ka, kahit gaano ka busy ka, kahit gaano ka successful ka sa buhay, kapag disconnect ka sa ating Panginoong Yesus, unti-unti po tayong mapapagod. Amen. Unti-unti po tayo madrain. Eventually magiging dry tayo sa loob. Sa panlabas na nyo na talagang malakas tayo. Pero sa loob-looban, drain pala tayo. Kumbaga parang nangihina tayo. Yun po yung bunga kung tayo ay na-disconnect tayo sa ating Panginoong Hesukristo. May magandang halimbawa dito doon sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Ito ay napagandang halimbawa. Ang kwento ni na Maria at saka si Marta. Sabi dito sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. So, ibig sabihin, si Maria po ay pinili niya yung umupo sa paanan ng Diyos, paanan ng ating Panginoong Yesus. Si Marta, ang kanyang pinili ay abalang-abala siya sa paghahanda sa kakainin o kaya sa pangangailangan ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, abalang-abala siya sa mga paghahanda o kaya sa trabaho para paghandaan yung pagkain ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. Kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Nung nakita niya si Maria na nakaupo sa paanan ng Diyos, siya ay nagreklamo. Sabi sabihin, kumbaga parang nagseselos siya, dahil gahol na siya sa oras
malapit ng kakain ang ating Panginoong Yesus, malapit ng lunch siguro. Kaya dumaing siya sa ating Panginoong Yesus. Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito hindi alisin sa kanya. So, ibig sabihin sa buhay natin kung minsan ay tayo po ay busy sa trabaho. Amen po, busy po tayo sa ating trabaho, busy tayo paghahanda natin sa pangailangan ng ating mga anak, busy po tayo sa pag-aaral, busy po tayo sa mga kung ano-anong bagay sa mundong ito. Pero sagot ng ating Panginoon Yesus ay mas mabuti, ibig sabihin, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito hindi alisin sa kanya. So, ibig sabihin na hindi sinasabi ng ating Panginoon Jesus na masama yung ginawa ni Marta sa paghahanda sa pagkain ng ating Panginoong Jesus. Hindi sinabi ng ating Panginoon Jesus na nakasalanan yung pagtatrabaho ni Marta. Kundi sinabi niya kay Marta nung dumaing siya, ay sinabi niya sa ating Panginoon Jesus na nagreklamo. Ngunit sabi ng Panginoon sa kanya, ngunit isa lamang ang talagang mahalaga. Mas mabuti yung makinig sa paanan ng ating Panginoon. Mas mabuti na maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Hindi puro trabaho, hindi puro pag-aaral, hindi puro busy sa anumang bagay. Kaya si Marta ay sobrang busy. Busy sa pagluluto, busy sa paghahanda, busy sa anumang bagay na paglilingkod niya sa ating Panginoong Hesukristo. So lahat ng mga ginawa ni Marta ay kailangan ito. In fact, needed ang ginagawa niya. Pero si Maria, umupo lang siya sa paanan ni Jesus at pinili niyang maging present sa presensya o kaya sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? Kaya kailangan natin, kung minsan, o hindi lang minsan, kundi kailangan natin pagtuunan natin ng pansin na umupo tayo sa paanan ng Diyos. Ibig sabihin yung umupo sa paanan ng Diyos, kailangan magkaroon po tayo ng oras para sa Kanya. Magkaroon tayo ng devotion para sa Kanya. Magkaroon tayo ng fellowship para sa Kanya. Hindi yung puro trabaho, wala tayong panahon sa Kanya. Ibig sabihin, wala tayong panahon sa makipag-fellowship o kaya ay makipag-usap sa Kanya. Kailangan maglaan din tayo ng oras para umupo, para mag-aral o kaya ay makinig sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya Mary has chosen what is better. Alam ni Maria na mas mabuti yung umupo sa paanan ng Diyos kaysa yung busy sa paghahanda para sa ating Panginoon. Kaya hindi sinabi ng ating Panginoon Jesus na mali si Marta, kundi ang sinabi niya ay mas mahalaga. May isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagkabisi ni Marta. So, ibig sabihin, si Marta ay busy para sa ating Panginoong Yesus. Pero si Maria ay connected siya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? Konektado siya sa ating Panginoong Hesukristo. So ito yung realidad na dapat po nating tatandaan. Pwede po tayong maraming mga Kristiyano na aktibo sila sa church pero dry sila spiritually. Ibig sabihin na
na naglilingkod sila sa Diyos, nagpapagamit sila sa Diyos, aktibo sila sa Diyos, pero dahil disconnected sila sa ating Panginoon Jesus, sila po ay nakakaranas sila ng spiritual dryness. Amen po ba mga batid? Maraming mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, talagang naglaan sila ng ibig sabihin prayer sila ng prayer, umaten sila ng fellowship. Dahil disconnect sila sa ating Panginoon, parang hindi nila ramdam yung prayer nila. Kumbaga parang hindi nila ramdam yung presence ng ating Panginoon. Parang malayo ang Diyos sa kanila. Hindi katulad dati noon na noong konektado sila sa Diyos, kapag sila ay nananalangin, ramdam naman yung presence ni God. Yung umiyak sila, dati lumuluha sila, dati talagang kapag sila ay nag-pray, maramdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. So dahil may mga Kristiyano na disconnected sila sa Diyos, yun, hindi nila nararamdaman. Kapag sila'y nanalangin, parang baliwala. Kumbaga parang hindi sila na-bless sa kanilang mga panalangin. May mga pagkakataon ganun na kung tayo pa ay nananalangin, parang hindi tayo na-bless sa ating prayer. Parang dry. Kumbaga parang wala lang. Hindi mo parang, hindi yung meron yung time na kapag nag-pray ka talagang kumbaga humahaba yung oras mo sa pananalangin. Kumbaga kapag konektado ka sa ating Panginoon, kahit ilang minuto ay makakatagal ka sa panalangin. Pero ang isang Kristiyanong disconnected, parang wala na yung fire, wala na yung kasabikan. Manalangin na lang, mag-pray lang pero walang dating. Kaya dito na hindi po masama ang mag-serve, hindi po masama ang magiging busy para sa hindi po masama ang magiging busy. Ito yung dapat po natin tatandaan. Kapag lagi kang busy, wala kang panahon sa Diyos, hindi mo binigyan ng oras na umupo sa paanan ng Diyos, magtrabaho ka na wala kang prayer, magtrabaho ka na wala kang connection kay God, magtrabaho ka na wala kang signal sa ating Panginoon, kumbaga wala kang gana. Kumbaga nadradry ka, kumbaga parang napipilitan ka lamang. Katulad po ng wifi, di ba? Uso ngayon ang wifi. Kapag brownout out na, lalo na walang generator, uso sa mga opisina parang tinatamad ka magtrabaho. Amen po. Kumbaga parang parang na-paralyze yung trabaho mo kapag walang wifi o kaya ay brownout out. Kumbaga humihinto rin. Kumbaga yung trabaho mo ay hindi mo na ipagpapatuloy kasi walang wifi na nagagamitin mo. So kailangan bago tayo magserbisyo, okay, bago tayo maglingkod sa Diyos, bago tayo gumawa ng anumang gagawin natin sa ating buhay, bago tayo magtrabaho, bago tayo mag-aral sa ating mga lesson, mga estudyante, bago kayo mag-aral, bago kayo gumawa ng anumang bagay, kailangan kailangan yung connection natin muna sa Diyos. Amen po ba? Kailangan yung presensya, bago tayo magtrabaho, bago tayo gagawa ng anumang bagay, kailangan yung presence muna ng Lord ang ating hanapin. So kailangan stay connected po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba?
Pangalawa is yung why connection matters. Bakit mahalaga ang connection natin sa Kanya? Sa verse 5. John chapter 15, verse 5. John chapter 15, verse 5. Sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito yung sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ibig sabihin niya na hindi tayo, we cannot do a few things. Hindi sinasabi ng ating Panginoon na nakokonti lamang ang magagawa ninyo kung wala kayo sa akin. Hindi niya sinabi na hindi sinabi ng ating Panginoong Yesus na makasurvive kayo kung wala ako sa inyo. Kundi sinabi niya, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sabi sabihin yung kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Hindi ka magtatagumpay sa ginagawa mo kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Ibig sabihin niya kahit may skills ka, may experience ka, may resources ka, kung wala si Kristo sa ating mga buhay, kung tayo ay hiwalay sa Kanya, wala po tayong magagawa. Amen po ba mga kapatid? Kahit mag-minister ka, kung hiwalay ka sa Diyos, hindi magtatagumpay ang ministry mo na yan. Kahit magbuo ka ng isang grupo, kapag wala si Kristo sa ating mga buhay, hindi ka magtatagumpay. Amen po ba mga kapatid? Kahit anong gawin mo, kung wala si Kristo sa ating mga buhay, wala po tayong magagawa. Kaya napakahalaga na lagi tayong konektado sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, meron pong example dito na katulad po ng isang cellphone, kapag nalobat ka, walang silbi yung cellphone na yon. Hindi mo magagamit ang cellphone na yon, hindi ka makakatawag, hindi ka makakasend ng message. Kumbaga, wala kang signal, wala kang communication sa taong iyon kapag nalobat ang cellphone natin. Hindi mo na magagamit yung cellphone na yun kung ano ang panggagamitin niya. So, ganun din tayong mga Kristiyano. Pwede tayong magmukhang okay sa labas. Ulitin ko, pwede tayong magmukhang okay sa labas. Yung nakangiti ka, kumbaga parang masaya ka, productive ka, successful ka, pero sa loob, ramdam mo yung pagod ka na parang gusto mo nang mag-give up. Gusto mo nang, Lord, susuko na ako. Lord, hindi ko na kaya ito. Yung drain at empty ka na. Kumbaga talagang wala ka ng lakas, ubos na yung lakas mo. Kasi hiwalay po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? Bakit drain na drain ka? Bakit pagod ka na? Bakit parang empty ka na? Bakit nangihina ka na? Kasi na-disconnect po tayo doon sa puno. Kaya sabi niya, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.
So, ibig sabihin yan na hindi sinasabi ng ating Jesus na wala po tayong halaga sa kanyang harap. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi na kung tayo ay hiwalay sa kanya, hindi niya sinasabi na wala na po tayong halaga. Hindi niya sinasabi na wala na tayong kakayanan. Ang sinasabi diyan is hindi tayo makapamuhay ng tama kung tayo ay hiwalay sa kanya. Wala na tayong kakayanan mamuhay ng tama at buo kung tayo po ay hiwalay sa kanya. Ibig sabihin niya na hindi tayo makapamuhay ng tama ay wala nang gumagabay sa atin. Hindi na tayo makapamuhay ng naayon sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, hindi ka na nakakagawa ng naayon sa kanyang kagustuhan sapagkat tayo ay nawalay sa kanya. Kung nawalay ka sa kanya, bis nawalay ka sa presensya ng ating Panginoon, pwede kang matangay kung ano yung ginagawa ng mundong ito. Ito yung tatandaan natin na maraming mga Kristiyano ay namumuhay na sila kung ano yung buhay ng mundong ito kasi sila ay hiwalay sa Diyos. Maraming mga Kristiyano ganon na nag-church sila pero wala na silang kakayanan na mamuhay kung ano yung tama, kung ano yung tama sa paningin ng ating Panginoon. Kasi hindi nawalay sila sa presensya ng ating Panginoon. Wala silang kakayanan na gawin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Dahil wala na sila sa source, wala na sila sa puno. Kaya sabi dito, si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kalakasan kapag mahina ka. So kapag konektado ka sa ating Panginoon, kahit punong-puno ng kasalanan sa mundong ito, kahit maraming tukso sa mundong ito, binibigyan tayo ni Lord ng lakas para mapaglabanan ang tukso. Binibigyan niya tayo ng lakas para mapagtaguayin po natin ang mga problema, ang mga pagsubok nating pinagdadaanan. Amen po ba mga batid? Siya yung nagbibigay ng kapayapaan kapag magulo ang mga isip natin. Maraming mga tao ay nalilito, maraming mga tao ay hindi nakakapag-isip ng mabuti. Kaya maraming mga tao kung minsan na napapahamak sila, nasusuong sila sa gulo kasi wala silang kapayapaan, magulo yung kanilang isipan. Hindi sila makapag-isip ng tama. Hindi sila makapag-isip ng mabuti kasi wala silang kapayapaan. Pero kung tayo po ay nakakonekta sa ating Panginoong Yesus, hindi tayo nawalay sa Kanya, magulo man ang mundong ito, binibigyan niya natin ng kapayapaan at binibigyan niya ng kapayapaan kahit ang mundong ito na ating ginagalawan ay punong-puno ng kalituhan. So ang ating Jesus ay binibigyan niya tayo ng tunay na buhay kapag pakiramdam natin ay kumbaga patay na yung nasa loob natin. Ibig sabihin, kumbaga parang wala nang pag-asa. Ang ating Jesus ay nagbibigay ng buhay sa mga taong patay na ang kanilang pag-asa. Patay na ang kanilang pangarap sa buhay. Patay na ang kanilang hangarin sa buhay. Kaya kung wala siya sa ating mga buhay, talagang maubusan tayo. Kung ang pakiramdam natin ay lobat tayo, kung ang pakiramdam natin ay pagod na tayo, kung ang pakiramdam natin ay dry yung ating prayer life,
Yung pananampalataya mo kay God ay parang routine yung ginagawa mo. Nagsisimba ka kasi routine lang yon. Wala nang commitment. Nagsisimba ka dahil parang responsibilidad mo yan. Kumbaga nagigitara ka, nagdradrum ka, nag-organ ka, nagsosonglid ka dahil responsibilidad mo yon. Wala. So ibig sabihin yun na ang tunay na nakakonect sa ating Diyos na buhay, ang paglilingkod niya sa Diyos ay hindi po ito hindi po ito katulad ng isang responsibilidad. Sapagkat may mga Kristiyano na kapag tinanggal mo yung kanilang responsibilidad, hindi na nagsisimba yan. Di ba? Halimbawa, tinanggal mo yung yung gitarista natin, magbabago yung kanyang commitment kay God. So, ang tunay na connection, na may connection sa Diyos, tinanggal mo naman siya sa responsibilidad, nandun pa rin yung kanyang on fire, yung pananampalataya niya sa Diyos. Hindi nagbabago yung kanyang paglilingkod, yung kanyang commitment sa ating Panginoon. Kaya kung feeling mo na kung feeling natin na tayo ay nalobat na, kung feeling natin ay mag-iibig na tayo, kung feeling natin ay pagod na tayo, kung feeling natin ay dry na yung ating prayer life, ibig sabihin yan na hindi tayo nasisiraan. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Merong pang pag-asa. Ang kailangan natin ay connection natin sa ating Panginoong Jesucristo. So kapag ganun ang ating nararamdaman, ibig sabihin na na-disconnect po tayo sa Diyos. Amen po ba? Kung feeling natin ay discourage tayo, feeling natin ay nanghihina tayo, feeling natin ay pagod na tayo. So, ibig sabihin yan na na-disconnect lang po tayo sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kung feeling mo ay wala nang pag-asa, na-disconnect ka lang kay God. So, ang kailangan natin is ang solusyon ay hindi bagong strategy. Ibig sabihin, huwag ka nang gumawa ng bagong pamamaraan na ganito gawin mo, hindi. Hindi na kailangang maraming effort ang gagawin mo. Hindi kailangan mas maraming gawain ang gagawin mo. Kundi ang dapat lang nating gawin ay i-connect natin muli ang ating linya sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So, ibig sabihin yung connection, ang kailangan is balik po tayo sa prayer, balik po tayo sa Word of God, at balik po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ibig kong sabihin na kung nawala na yung first love natin kay God, balik po tayo sa basic. Amen po ba? Huwag na tayong gumawa ng ibang pamamaraan. Kung gusto mong ibalik yung first love mo kay God, balik po tayo sa basic. Ano ba yung basic? Mag-pray, magbasa ng kanyang mga salita, at hanapin ang presensya ng Diyos. So kapag konektado tayo ulit, meron tayong may life muli. May life ulit tayo. May lakas ulit tayo. May purpose ulit tayo. Amen po ba? So Jesus is not asking you to prove yourself. He is inviting you to plug back in. Ang ating verses ay
wala siyang ibang hiningi sa atin. Kundi ang hiningi lang ng Diyos sa atin ay yung mag-response po tayo sa panawagan ni Lord na i-activate natin muli ang ating connection sa Kanya. Amen po ba? Kapag na-activate yung ating connection kay God, manumbalik muli yung lakas natin. Manumbalik muli yung ating first love. Manumbalik muli yung ating commitment. Manumbalik muli yung ating kauhawan sa paghanap sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi ito, because apart from Him, we can do nothing. Sinasabi niya doon na wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Kahit simba ka ng simba, kung wala kang koneksyon sa Kanya, mano ka lang, manghihina ka lang, mapapagod ka lang. Kumbaga parang, kumbaga parang napipilitan ka lang. Walang kaya ka nagsisimba kasi yun yung routine mo every Sunday. Pero kapag nakakonect po tayo kay God, nandudun yung Sabado pa lang talagang naghahanda ka na. Sabado pa lang talagang tatapusin mo yung trabaho. Talagang maaga ka magising. Yung kung problema mo ang pang-lunch mo, iraman mo. Nagluto ka iti bigat, iraman mo iti pangaldaw mo. Yun po yung kapag meron kang connections kay God, meron pong pananabik sa pagsamba at sa paglilingkod sa Kanya. Ulitin ko, because apart from Him, we can do nothing. Tama ito. Panlabas talagang nagagawa mo, pero sa loob, parang walang dating. Pinapakita mo lamang sa panlabas, pero sa loob, against yung kalooban mo. Kumbaga, napipilitan ka lang. But connected to Him, everything find its purpose. Kapag nakakonect tayo sa Kanya, alam mo yung purpose kung bakit naglilingkod ka. Alam mo yung purpose kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay nito. Alam mo yung purpose kung bakit pinapaintulot ni Lord yung mga bagay-bagay na iyon. Amen po. Alam mo yung purpose kung bakit pinawag ka ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po yung dalawang bagay na ating pinag-aralan. Una is yung stay connected. Remain in Christ. Ayan, remain. Kahit mamalagi po tayo kay Kristo. Amen po ba? Ibig sabihin, mamalagi na meron tayong connection sa Kanya. Mamamalagi na cross tayo sa Kanya. Mamalagi na malalim tayo sa pagkilala sa Kanya. Pangalawa is, why connection? Bakit napakalaga ang connection? Sapagkat wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya, stay connected tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Bigyan natin ng malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tayo lahat po ay tumayo, tayo po ay magkumanta na sa pagsambang awitin para sa ating Diyos na buhay. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa aming napag-aralan. Kaya manatili po kami, mamalagi po kami sa iyong piling, sa iyong presensya. Sapagkat, O Diyos, ay Ikaw yung pinanggagalingan ng aming lakas, pinanggagalingan ng aming pag-asa, pinanggagalingan ng aming
kapayapaan, kagalakan. Lahat, O Diyos, ay magkakaroon po kami ng makakalasap po kami at makakatanggap po kami ng benepisyo na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ang mundong ito ay maraming mga Kristiyano ay nawalay sila sa iyo dahil na-disconnect sila. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat ay nananatili po kami sa iyo, Panginoon. Totoo, O Diyos, yung mga salita mo namin na pag-aralan na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Hindi po kami magiging matatag, hindi po kami magiging malakas, hindi po kami magkaroon ng pag-asa kung kami po ay hiwalay sa iyo, Panginoong Yesus. Kaya thank you, Lord, sa mensahe mo ngayong gabi. Nagpapatunay lamang na kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin sa aming mga buhay. Sapagkat, O Diyos, ang mundong ito ay parami ang gumagawa ng masama, O Diyos. Maraming mga tao, O Diyos, ay natatangay sila ng kasalanan ng mundong ito sapagkat sila ay hindi nananatili sa iyo. Sila ay humiwalay sa iyo, Panginoon. Thank you, O Panginoon, na mamalagi po kami sa iyong piling, O Diyos. Buong puso, Buong isip, buong lakas, iaalay sa iyo. Aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa iyo, pagkat walang magagawa kung hiwalay sa iyo. Ang mithiin ng aking puso, ang manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa iyo. Aking hiling at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa iyo, pagkat walang magagawa kung hiwalay sa iyo. Ang mithiin ng aking puso, ang manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aming Diyos, buhay. Aming Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod
hiwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso ang manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus. Sambahin ang ngalan mo, O Jesus, O Jesus. Sambahin ang ngalan mo. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na napakaliwanag ang salita ng ating Panginoon na wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. Ang nais ng ating Panginoon ay manatili po tayo sa Kanya para manatili yung lakas, manatili yung kasabikan, manatili yung kalakasan na nagbubula sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa amin ng pag-aaralan. Patuloy, O Diyos, na baguhin mo ang aming buhay. Patuloy, O Diyos, na manatili ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ang pangako mo sa amin, kung kami ay nananatili sa iyo, ay anuman yung aming hingin, O Diyos, ay ipagkakaloob mo, Panginoon. Kaya God, thank you sa mga salita mo na napag-aralan. Ito'y nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na ang kung kami ay konektado sa iyo, Panginoon, ay pinapriority po namin na hanapin ang iyong kaharian, O God. Pinapriority po namin na ikaw na kami ay pagharian mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi po namin pinapriority ng mundo ang siyang maghahari sa amin, Lord God. Hindi namin priority yung mga gawain ng mundong ito, Panginoon, sapagkat na-disconnect na kami sa mundong ito, Panginoon, at nakakonect na po kami sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat, Lord, alam namin kung kami ay konektado sa iyo, mananatiling konektado sa iyo, Panginoon. Hindi po kami makakaranas ng dryness sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi kami makakaranas ng dryness sa aming pagsamba, sa aming commitment, sa aming paglilingkod sa iyo, kundi, Lord God, nananatili yung apoy, nananatili yung kasabikan, at nananatili, O God, yung kauhawan para hanapin ang iyong presensya, Panginoon. Thank you, Lord God, pinaalala mo sa amin yung kahalagaan na lagi po kami nakakonekta sa iyo, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, kung kami ay naputol kung kami yung sanga na naputol sa puno, Panginoon, kailanman ay hindi kami magkakaroon ng bunga, O Diyos. Kailangan man, O Diyos, ay hindi kami magkakaroon ng katagumpayan. Hindi kami magkakaroon ng lakas, Panginoon, para mapagtagumpayan ang mga hamon, ang mga pagsubok, ang mga problema sa hinaharap namin sa pang-aaraw, Panginoon. Thank you, Lord God. Maraming salamat po sa salita mo, sa mensahe mo, sa revelation mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Thank you sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa aming pansamanang paghiwalay. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung aming paglilingkod, yung aming commitment, yung aming devotion, yung aming ginagawa, Panginoon, ano man yung aming gagawin, Panginoon, Lord, kailangan konektado po kami sa iyo, Panginoon. Ano man yung aming gagawin, Panginoon, Lord, naniniwala po kami dahil kami ay konektado sa iyo, Panginoon, ay bawat ginagawa po namin, binabasbasan mo, pinagpapala mo, at binibigyan mo ng bunga lahat ng aming ginagawa sa iyo, Panginoon, sapagkat nakakonect po kami sa source ng pagpapala, sa source ng kagalingan, sa source ng kalakasan. Lahat, Panginoon, ay mapagtagumpayan po namin
sapagkat Ikaw ang source ng aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord God. Basbasan mo at pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang aming bayan. Patuloy mong ingatan ang buong bansa, Panginoon. Patuloy mong ingatan, patuloy mong maghari ang kapayapaan, hindi lamang sa aming bansa, kundi Lord God, sa buong mundo, Panginoon. Lalong-lalo na, O God, yung nangyayari sa Middle East, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, O Diyos, na ito yung role namin. Ito yung role namin bilang konektado sa iyo, Lord God, na anuman yung nangyayari, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo, Panginoon, dahil meron kaming koneksyon sa iyo, O God, ay idulog po namin sa iyo, Panginoon. At naniniwala po kami dahil kami ay konektado sa iyo, Lord God. Pinapakinggan mo yung karaingan ng bawat isa. Lord God, binibigyan mo ng pabor sa mga anak mo na nakakonekta sa iyo, Panginoon. Kayo, Diyos, ngayong umaga, nagsusumamo po kami sa iyong banal na trono na wag nang lumala ang digmaan doon sa Middle East, Panginoon. Wag nang lumala, Panginoon, ang hidwaan ng mga leader ng aming bansa. Kundi, Lord God, ayusin mo anuman yung mga sigalot na nangyayari sa lahat ng mga leader namin, Panginoon, sapagkat ito yung humahadlang para hindi ka makakilos sa aming bansang Pilipinas, O Diyos. Ito yung dahilan, yung pagkawatak-watak ng mga leader ng aming bansa, ang siyang dahilan para, Lord God, para hindi sumagana ang aming bansang Pilipinas. Ngunit naniniwala kami, O Diyos, na kami na konektado sa iyo ay binibigyan mo kami ng pabor, binibigyan mo kami ng, Lord God, pinapakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Kaya, O Diyos, matapang kami at wala nang, Lord God, matapang kami at wala nang hadlang, Panginoon, na kami ay lumapit sa iyong trono sapagkat namamalagi po kami sa iyong presensya at sa piling, Panginoon. Salamat po sa lahat at ikaw ang mapurihan, maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na mahirap, O Diyos, na mamuhay na wala ka sa aming piling, Panginoon. Mahirap mamuhay, Panginoon, na kami ay hindi nakakonekta sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, madali naming, Lord God, magiging maayos, magiging mabuti, magiging maganda ang takbo ng aming buhay sapagkat meron po kaming koneksyon, meron kaming access sa iyong kaharian, O God. Thank you, Lord God, at binabalik po namin sa iyong kapurihan, pagsampa, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, alam po magsabi ng Amen at Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tatawagan ko po si Brother Jeller, pag-pray ka namin. Pag-pray ka namin na patuloy kang pagpalain ang ating pa. Ito yung naniniwala dito na. Naniniwala po kami na meron pang magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. So, ang wish lang namin is kung pinagpala ka ng ating Panginoon, wag mong kalimutan na maglingkod sa Kanya. Si Brother Jelord ay kapag nandito siya tuwing Saturday, kung sa Saturday, hindi siya nahiya na nagwawalis diyan, nagigib ng tubig, lahat ng inuutos ko sa Kanya ay ginagawa niya. So nandoon yung pagpapakumbaba niya sa harapan ng ating Panginoon. Taas po natin ang ating kamay. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay po ni Brother J. Lord. Ikaw yung maparangalan, ikaw yung maluwalhati, mapasalamatan sa pagpasa po ng kanyang board exam, Panginoon. Thank you, O Diyos. Naniniwala ako na meron kang plano kay Brother J. Lord, Panginoon. Maging yung kanyang buong pamilya, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na siya yung nakapagbigay siya ng ilaw. Ginawa mo siyang ilaw at asin sa kanyang mga magulang. Hindi mo binigo ang kanyang mga magulang, yung pangarap
nila sa buhay niya, Panginoon. Wala po kami ibang dalan kundi pagpalain mo ang buong pamilya ni Brother J. Lord, Panginoon, na someday, Lord God, ay makakasama po namin ang kanyang mga magulang, Panginoon, na magpupuri, magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tinatalaga ko sa iyo, O Diyos, sa iyong mapagpalang kamay, na anuman, O Diyos, yung susunod na journey ng buhay po ni Brother J. Lord ay patuloy mong basbasan, gabayan, at pagpalain, Panginoon. Huwag niyang kalimutan, O Diyos, yung mabubuting yung ginawa mo sa kanyang buhay, Panginoon, na inalagaan mo siya, binandayan mo siya, pinangunahan mo siya, Panginoon. Kaya siya nagpapatuloy na maglingkod, nagpapatuloy na umaasa, nagpapatuloy yung pananampalataya niya sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. Ano man yung hangarin ng kanyang puso, Lord, ay ipagkakaloob mo, Panginoon. Na ito ay magiging, ano man yung kanyang mga pangarap, Panginoon, ay consider niya na isama ka sa pangarap niya sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po ng marami. Binabalik po namin lahat ng papuri pagsamba sa katagumpayan sa buhay po ni Brother J. Lord. Sa pangalan ng Jesus, alam pa magsabi ng amen at amen. Congrats, Brother J. Yung blowout mo, wag mo kaming kalimutan. God bless po ang bawat isa sa atin. Amen. Amen po sa mga buhay na salita ng Panginoon. Truly nga, kapag hindi tayo konektado sa Panginoon, ay kailangan nakalagi tayong naka-plug in. Amen? Naka-plug in para hindi tayo malobat, hindi tayo madrain. And sabi nung pastor natin kanina, kapag na-experience natin yung dryness o yung pagka-drain, balik tayo sa basic. Ano ba yung basic? We pray, we read the Bible, babalik lang tayo dun. Walang ibang ritual na gagawin kapag nakadama tayo ng dryness o pagka-drain. Kung hindi, yung pinaka-basic dun ay lumuhod tayo muli, manalangin at magbasa ng kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. So, praise God sa mga buhay na salita ng Panginoon. Naway hindi ito mawala sa inyong mga puso, kung hindi ay kagamit-gamit ito sa ating mga buhay. Amen po ba? Ayan. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Nandyan po yung ating basket at tayo po ay mag-march forward. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin.